Hello mga ka-legit Davercards! Another updates kung saan totoo nga ba na may sama ng loob si Paulo Contis at ang iba pang mga tahanang pinakamasaya host sa Tape Incorporated at ano na nga ba ang magiging kahinat na ng 130 employees ng Tape. Ang lahat na yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And of course, bago tayo magsimula, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. So matapos nga mag-trending for the first time ang tahanang pinakamasaya, hindi dahil sa napakagandang balita, kung hindi isang bad news para sa TP at sa Tape Incorporated. Matapos mo nilang i-anunsyo that last Saturday, March 2 is the last day ng kanila pong programa. March 1 po sila nung nag-live sa Facebook, pero tuluyan na nga na hindi na ma-search ang Tape Incorporated Facebook page na kung saan tuluyan nang nawala yung kanilang account. So dahil po dito nagtaka ang lahat dahil hindi sila nag-live sa kanilang Facebook at doon na po napagtanto na ang Tape Incorporated at ang tahanang pinakamasaya ay nagpaalam na sa ere. 79 at 77 ang tauhan sa production ng tahanang pinakamasaya at 33 empleyado ng Tape Incorporated ang nakatakdang mawalan ng trabaho dahil sa pamamaalam sa telebisyon ng noontime variety show na napapanood sa GMA7. Ang Tape ang producer ng tahanang pinakamasaya. Ang mga empleyado ng Tape ang naiwan ng Eat Bulaga Pioneer host na sina Tito Soto, Big Soto at Joey De Leon nang magdesisyon ang tatlong kumalas mula sa naturang kumpanya at inipat ang kanilang noontime show sa TV5. Isinama nila ang production staff na kanilang pinili. Malungkot at pasakit para sa mga mawawala ng kabuhayan ng mga empleyado ng Tape at tahanang pinakamasaya na may mga binubuhay na pamilya at mga anak na pinag-aaral. Hindi tamang ikatuwa. Nakikisimpatya mga sumusuporta kina Tito Big and Joey pati na sa ibang mga co-host ng Itbulaga ng TV5 ang masaklap na pangyayari. Naging personal ang mga banat laban sa pamilya Halosos, ang producer ng Tape Incorporated sa mga host ng tahanang pinakamasaya. Pero tila nakalimutan ng Itbulaga supporters ang damdamin na pinaiiral ang maliliit na manggagawa ng programa ang lubos na naapektuhan dahil sa isang iglap na walan sila ng mga trabaho, which is isang bagay na hindi naman talaga kasalanan ng TVJ. Pero dito po sa ulat po ng PEP is parang sinasabi po nila na dapat daw hindi raw sila inaatake ng personal. Kasi nakita naman natin yung flow ng show na parang itong si Paulo Contis ang naging attorney ng Tape. Unang ilan magpapatuloy ang buhay para sa mga halusos na may negosyong pagkakitaan samantalang may ibang programa sa GMA7 ang mga host ng tahanang pinakamasaya. Pero madilim sa ngayon para sa maliliit na manggagawa ang kanilang kinabukasan dahil wala daw di mo na silang ibang pagkukunan ng kabuhayan. Ang bumagsak na rating ng tahanang pinakamasaya nitong mga nagdaang linggo ang isa sa mga dahilan kaya hanggang March 7, 2024 na lamang mapapanood ang replays ng programa. Pero nagpapasalamat na ang mga host sa pangunguna ni Isko Moreno, Paulo Contis sa mga advertisers at supporters nila noong Sabado ng March 2. Ikinagulat ng marami ang mabilis na kaganapan dahil hanggang katapusan pa ng taon ng December 2024 ang bisa ng kasunduan sa pagitan ng GMA Network at ng Tape. Pero may mga hindi may iwasang problemang dumating kaya magpapaalam na ang noontime show na nagkaroon ng bagong pamagat noong January 6, 2024. Matapos mabawi ng Itbulaga Pioneer host ang kontrobersyal at pinadaagawad sa korteng titulo. Inaasahang mga pelikula muna ang mapapanood sa time slot na mababakante sa tahanang pinakamasaya habang hinahahanda ng GMA7 ang ipapalit na programa ng Tape. So para dito po sa sinulat po ng PEP Incorporated or PEP na ito na parang sinasabi niya na hindi raw naging patas ang mga followers ng TVJ, which is nakakagulat lang na talagang sa kanila pa talaga nang gagaling yun, diba? Pero hindi rin naman nila nakikita na hindi rin naging patas ang mga pro-Tape supporters para sa TVJ dahil sa mga personal na atake nila dito. So, aside from that, ang tanong po ng marami, is it true
na ito pong si Paulo Contis ay sumama ang loob at iba pang mga tahanang pinakamasaya host sa Tape Incorporated matapos nga ang kanila pamamaalam. Dahil meron po kasing isa sa mga pinaka-latest news na naisulat na ito pong si Miss Charis na isa sa mga hosang tahanang pinakamasaya ay kinumpirma nga na tuluyan na silang namaalam sa ere at hindi po sila pinayagan kasi may request po ang mga host ng TP na kung maaari ay payagan sila na mag-live hanggang March 7. Pero dahil po sa hindi natin alam na kadahilanan ay hindi na po pumayag ang Tape Incorporated, maaaring dahil po gagastos na naman sila ng panibago sa mga succeeding days sa darating, hindi sila pinayagan na mag-live. Kaya ngayon na sabi tuloy ng ilan sa mga netizen at legit Davercads na baka daw sumama ang loob ng mga TP hosts dahil po dun sa request na hindi na pagbigyan. So, siguro naman ay inuwaan at naiintindihan ng mga TP hosts ang dahilan ng tape kung bakit hindi na sila pinayagang kumere dahil na rin po sa sinasabing araw-araw na mga gastusin. At yung ito pong mga replays po nila ay pambawi na lang. Nang ilang persyento lang po yun dahil may mga ads na lalabas. Dahil yan po ang pinirmahang kontrata nila sa mga advertisers at sa mga sponsors na nagtiwala po sa kanila. So yung mga sponsors na yan, kumpirmado na yan po ay yung mga pumirma ng kontrata under pa sa management ng TBJ no nandun pa sila. Which mean totoo talaga yung mga balitang naglabasan na yung mga sponsors na yan ay pumirma under the name of Itbulaga but not tahanang pinakamasaya. So ito po yung statement ni Charis. Sabi niya, may nagtanong kasi sa kanya, is it true na talagang tapos na ang tahanang pinakamasaya? At sinabi niya, sadly, opo. But praying for the best days ahead. Mababait po yung mga kasama namin dyan at napakagaling na tao. They work wholeheartedly na tao. Yun. So, yun po yung kanilang yun po yung kanilang hinaing ngayon na I think, pagbibigyan naman ng GMA dahil i-absorb, parang kumukuha lang sila ng sympathy sa publiko. Diba? I think, naya-absorb po sila ng GMA7 kung sakasakali sa mga iba pang mga programa. So, hindi natin alam kung ano pong pinanggagalingan itong mga tono. Pero, anyways, yun nga po, hindi sila pinayagang mag-live for the succeeding days ng March 4, 5, 6, and 7. Kaya po sinasabi ng ilan na maaaring meron daw isa sa pinakamabigat na dahilan, At hindi, ngayon pong araw, sinasabi ni Attorney Abraham na magsasalita po sila patungkol sa kanilang pamamaalam, maagang pamamaalam. Kasi hindi natin na-expect that as early as March, ay magpapaalam na sila sa ere. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, DarEdsTV. God bless everyone!